Okay guys, welcome back to my channel. No? Shout out mula kay Rhea Frack. May tanong siya, ano ba yung Officer Candidate Course or OCC? At ano ba yung Officer Preparatory Course or OPC? Ano ba yung pagkakaiba niya? Yan ang pag-usapan natin sa video na. Mula kay Rhea Frack, no? May tanong siya kung ano ba yung Officer Candidate Course at ano ba yung Officer Preparatory Course. Pag-uusapan muna natin yung Officer Preparatory Course. Ang Officer Preparatory Course or OPC, yun yung course na tinitake ng mga dumaan sa mga ROTC, no? Reserve Officer Training Course, no? Pero bago makuha yung Officer Preparatory Course, duman mo na sa ROTC, no? Makukuha mo yung Reserve Officer Training Course sa college or universities kung nag-o-offer ng ROTC, no? So kung first year ka pa lang o first year college ka pa lang, so ang una mong iti-take ay yung MES 1, no? MES 1, tapos sa second semester MES 2, no? Military Science 1 and Military Science 2. Pag magiging second year college ka na, yun yung decision point mo na mag-officer, no? Kung gusto mo bang ipagpatuloy yung ROTC, yung pagiging officer. So kailangan mag-training, no? Kailangan mag-training, mayroong mga requirement para magiging cadet officer ka ng ROTC, no? So ang unang training dyan is yung COQC, yung Cadet Officer Qualifying Course. Then mayroon pa ROTC Summer Camp Training, yung tatawag ng RECT, no? ROTC Summer Camp Training. So kapag graduate ka na dyan, pagbalik mo sa school or sa college, universities, pagbalik mo doon ay officer ka na ng ROTC, no? So sa career college, ang rank mo dyan ay second class, no? Second class cadet, second class cadet officer. So mayroong regular na subject na kukunin mo kapag ikaw ay second class cadet, no? So MES 41, MES 31 mo na, Military Science 31 and Military Science 32, no? Yun yung dapat tapusin mo bago ka magiging first class cadets, no? Pagdating ng third year college mo, ang kukunin mo ulit ay ang Advanced ROTC, no? Advanced ROTC, yun yung sinasabi nating MES 31 and MES 42. MES 41 and MES 42, o Military Science 1, Military Science 41 and Military Science 42. Yun yung Advanced ROTC. So MES 41, MES 42 graduate ROTC, no? Advanced ROTC graduate kapag ikaw ay graduate ka ng MES 42, no? So ngayon, kapag graduate ka ng MES 42, mag-proceed ka sa training, no? Ng MES 43, Camp Rigorous sa Cavite, yung sa RSCOM headquarters ng Army Reserve Command sa Camp Rigorous sa Cavite. Nandoon yung school ng POTC, no? Yung RSCOM Training Center nung araw. Pero ngayon siguro parang RSCOM Training School, no? Ang course na ino-offer niya ay yung Probationary Officer Training Course or MES 43 kung tawagin, Military Science 43. Kapag graduate ka na dyan, so hindi ka palang gagraduate, panaprocess mo na yung serial number mo sa reserve, no? I-commission ka, no? Commission ka sa reserve course. So ang rank mo niyan, pag graduate ka ng Probationary Officer Training Course or POTC, ang rank mo diyan ay Second Lieutenant, no? Second Lieutenant Reserve. So ngayon, kung gusto mong magpakad or call to active duty, yun yung sinasabi ng Officer Preparatory Course, OPC, no? So ang process sa OPC, unang-una mag-undergo ka muna ng APSAT exam, pangalawa yung Army Qualifying Exam, pangatlo yung Special Written Exam, parehas lang din. Pero ang kukunin mo na course ay Officer Preparatory Course. Yun yung course na kung saan ikaw ay called to active duty. So ikaw mag-decide kung ipagpatuloy mo ba ang pagiging officer, magiging aktibo ka na officer sa Philippine Army. Yun yung applyan mo, yung Officer Preparatory Course. Okay? Nakuha niya? So mag-comment kayo sa baba at kung first time mo pa lang kapanood sa video natin, mag-subscribe ka para updated ka sa next video na i-upload natin.
So, sana naintindihan nyo, yung officer preparatory course, yun yung tinitake mga estudyante o mga graduate ng college na dumaan sa ROTC. Now, question, paano pag hindi ako advanced ROTC graduate at hindi rin ako graduate ng POTC, Probationary Officer Training Course, pero college graduate ako. So, yun yung kukunin mo na officer candidate course, no? So, ang officer candidate course is a 1-year training. Ang officer preparatory course, 6 months lang ang training kasi dumaan ka naman sa ROTC for 3 years, dumaan ka sa ROTC, then after graduation sa college, after na makagraduate ka sa college, yun yung mag-training ka sa Cavite, sa Probationary Officer Training Course sa Camp Rico Diyostan sa Cavite, sa Headquarters, Army Reserve Command, POTC. No? Pag graduate mo ng POTC, ikaw ay Second Lieutenant Reserve. Automatic yan, ipaprocess nila yung taga-admin, ipaprocess nila yung serial number mo as Second Lieutenant Reserve. No? Paakyatin niya sa taas para maging commission ka. So, kung gusto mo magpa-call to active duty, mag-apply ka ng Officer Preparatory Course and 6 months ang training yan doon sa Officer Candidate School. Okay? Nakuha nyo? So, anong pagkakaiba niyan sa dalawa? Ang Officer Candidate Course, kahit hindi ka graduate ng ROTC, kahit hindi ka graduate ng MS-43 or Probationary Officer Training Course, pwede ka pa rin mag-officer as long as you are college graduate. Okay? As long as you are qualified sa basic qualification na pinost ng Army doon sa page niya. Okay? So, sa case ko, ako ay college graduate, pero advanced ROTC graduate ako. Probationary Officer Training Course graduate ako sa Cavite. Pero nag-shift ako sa Officer Candidate Course. Bakit ako nag-shift? Kasi nung time nang ako nag-apply, wala pa kasing quota ng OPC that time, no? Officer Preparatory Course. Wala pang nag-apply wala pang quota that time. So, mayroong quota, Officer Candidate Course. So, in-applyan ko, Officer Candidate Course kasi qualified din naman ako kasi college graduate din naman ako. College graduate ako, pero yung ROTC ko parang ano na yun parang podasyon ko na lang yun kasi hindi naman yung primary requirement sa OCC para makapasok ka sa OCC. As long as pag applyan mo na yung Officer Candidate Course, as long as makapasa ka sa AFSAT, yung minimum requirements na pang-officer na score, tapos makapasa ka sa Army Qualifying Exam at makapasa ka sa Special Written Exam. Kapag makapasa ka, mag-satisfy mo yung tatlo na yan, that's the time na magkaroon ng medical examinations, na dyan ang neuro, NP screening, hanggang kung makapasa ka sa medical examination, tapos ma-determine ng Army Hospital na ikaw ay fit for training. Ngayon, yun yung time na mag-take out ka as Officer Candidate Course. So, ang pagkakaiba lang niya, kung ikaw ay Officer Candidate Course, pagka-graduate mo lang sa OCS, tsaka ka ikad no call to active duty. Hindi katulad itong Officer Preparatory Course, pag take out mo ng Officer Preparatory Course, yun yung call to active duty nila. So, kung napapansin nyo, yung sa pre-observation, mas nauna na-promote yung OPC dahil doon pa lang sa pag-take out nila ng Officer Preparatory Course, doon na yung call to active duty nila. So, pag OCC kasi, ang after graduation pa sila, i-call to active duty ni Army. No? Kaya magmalaki yung pagkakaiba niya, 6 months ng training sa OPC, 1 year sa OCS. Tapos yung call to active duty, kung graduate ka ng OCC, after graduation na. Samantalang itong OPC, yung call to active duty niya, ay pag-take out niya as Officer Preparatory Course. Bakit? Officer na siya Officer na siya. Nung before siya mag-training ng OPC, Second Lieutenant na siya. Reserve nga lang, pero gusto niya siya magpa-active. Yun yung daan niya, yun yung path niya, yung dumaan sa ROTC. Nakuha niya? Nakuha niya? So mag-comment kayo kung may clarification pa kayo para masagot natin diyan sa baba. Diyan sa baba para malaman natin kung ano yung mga kulang pa na kailangan nating alamin at kailangan yung malaman para masagot natin. Mag-comment kayo sa baba. Okay. Kasi sa mayroon tatlong sources of commission ang Philippine Army, no? So, ang Philippine Army mayroong tatlong source of commission, no? So, una, yun yung graduate sa Philippine Military Academy or sa PMA. After graduation, they will be appointed as Second Lieutenant, no? Second Lieutenant. Tapos yung pangalawa, yung OCC, no? Officer Candidate Course. After graduation, they will be appointed as Second Lieutenant. Then yung OPC, after mag-take out ng
ng OPC, call to active duty, yun yung pangatlo natin ng source of commission. Okay? ROTC. ROTC, OCC, at saka yung PAE. Kuha nyo? So, sana nakuha nyo, yun yung tatlo na path, no? Kung saan pwede ka mag-officer sa Philippine Army. Kung hindi ka nakapag-exam sa PAE, yung ikaw ay high school o college level, kung hindi ka nakapag-exam, mayroon kang chance na mag-officer sa Philippine Army. Nakatulad ko, ako ay ROTC graduate, college graduate din ako. Ako ay PTC graduate. Nag-training ako sa OCC. Nag-shoot ako at that time kasi walang quota. So, ako, nung ako ay nagkaganito, no? Naging officer ako, ang dinadaanan ko na path ay nag-ROTC muna ako, ROTC graduate muna, advanced ROTC graduate, tapos probationary officer training course, graduate din ako sa Cavite. Then, nag-shoot ako doon sa OCC. Kasi that time, walang quota kasi ang OPC. So, doon ako sa OPC nag-apply. So, officer candidate course. So, mayroon lang dalawa dyan na kapag graduate ka dyan, kapag dumaan ka sa reserve force, so reserve ka. Pero pag hindi ka dumaan dyan, nasa regular ka, regular force na. Yung PAE, OCC, nasa regular force yan. Pag POTC, OTC, yan, pagkatapos mo ng POTC, mag-OPC ka, so nasa reserve force ka siya. So, magkaiba yung serial number ng sinusundan. So, ang pagkakaiba dyan, kung titingnan mo, kung graduate ka ng OPC, ang serial number mo ay 6, no? Sa akin, graduate ako ng OCC, ang serial number ko ay 5. So, officer dash 1645, yung ganun. 5 digits. Katulad din sa PME. Ang serial number mo, pag graduate ka na sa PME ay 5 digits din. Okay? So, sana nakapagbigay ako sa iyo ng magandang idea. Nakapagbigay ako ng idea para magkaroon ka ng ma-picture out mo kung anong gusto mong pasukin. OPC ba? OCC o PAE. Okay? Sana naintindihan nyo lahat at shout out mula kay Rhea Frack, no? Siya yung nag-request kung ano ba yung pagkakaiba. Siya yung request para ma-explain natin ang pagkakaiba ng OPC o saka OCC. So, yun lang at shout out mula kay Rhea Frack and mabuhay kayong lahat and thumbs up.